What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng naaabot ng live stream na to, Team Live o Replay man kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. At welcome po dito sa programang Usapang Budget Natin. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo sa AM band. At sabayan din po tayong napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit po ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din tayo ng Radyo Pilipinas at sa Usapang Budget page ng DBM. Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon sa ating ika-51 episode. Ngayong hapon, after months of preparation, naging matagumpay po ang pag-host ng Pilipinas ng Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting na ginaganap po dito mismo sa Hyatt Hotel sa Bonifacio Global City na nagsimula pa noong ika-5 ng Pebrero. Para po sa ating budget matters naman, ibabahagi sa atin ni LaSalle Institute of Governance Director Dr. Francisco Magno ang kahalagahan ng pakikilahok sa panawagan para sa isang transparent at bukas sa pamamahala na kinapanayan po ng kasamahan nating si Richard Vargas. Pero bago po ang lahat, narito muna ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Tagumpay ang naging kauna-unahang pagdaraos ng Pilipinas ng Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting na ginanap po dito sa Grand Hyatt Hotel sa Bonifacio Global City. Kahapon, ika-6 ng Pebrero ay naging formal ang pagsisimula ng kampanya para sa transparency at bukas sa pamamahala sa Pilipinas at buong Asia at Pasipiko sa pagsuporta at presensya ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Panoorin po natin ang naging pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Thank you very much, Secretary Amina Panandaman, for your kind introduction. House Speaker, Speaker Martin Romualdez of the House of Representatives, Chief Justice Alex Gesmundo of the Supreme Court, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, and we can already conduct a cabinet meeting. We have a quorum here. All the members of the cabinet who have joined us here today, and the excellencies of the diplomatic corps, distinguished delegates of the 2025 Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of our proud and grateful nation, I welcome all of you to our country for the 2025 Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting. We are proud to be amongst the 8 founding members of the OGP in 2011, who made a bold commitment to ensure that governments around the world are transparent, accountable, and participatory. 14 years later, it is our distinct honor to host, for the first time, this event of high significance and relevance. This momentous occasion testifies to how we have embraced open governance as part of our national identity under a Bagong Pilipinas. This is complemented by our sincerest efforts to make government processes more responsive, inclusive, and transparent. In fact, our socio-economic transformation blueprint, the Philippine Development Plan of 2023 to 2028, identifies OGP as a key mechanism to deepen participatory governance. By actively involving our citizens in the decision-making process, we established their significant influence on policy development as it should be. We are pleased to have the DBM Secretary, Amina Panandaman, as the Philippine OGP Chairperson. She has been instrumental in pushing our open government agenda further. And in the true spirit of the OGP, I am also pleased to have our civil society organization, or CSO partner, Malayang Lapian ng mga Kababaihan, or what we call Malayakap, led by Ms. Aurora Chavez, who sits and stands by the government side in these pursuits. With the signing of Executive Order number 31 in June of 2023, we institutionalized the Philippine OGP as a multi-stakeholder partnership. Through this local government units and civil society organizations are involved in the implementation of our commitment to open government and in the delivery of sustainable solutions on various social concerns. Today, we have 4,000 stakeholders from local government and civil society organizations all over the Philippines who have all pledged their commitment to open governance through our nationwide advocacy campaign called OG Pinas. The Philippines also pursued the Citizen Participatory Audit Program, Grassroots Participatory Budgeting, and Open Data Portal. These programs allow our citizens to participate in the governance process, enriching policy and program implementation. Through these efforts, we have been recognized globally. These initiatives stem from our belief that by creating spaces for civic engagement at all levels of our society, we can truly create transformative and impactful changes down to the grassroots level. We in government are keenly determined to sustain this momentum of best practices. However, our people can only truly participate in governance if they have access to information. This access is made possible by government transparency, digitalization, and the institutionalization of freedom of information through legislation, which is a constitutionally recognized principle. The Public Financial Management Reforms Roadmap of 2024 to 2028 that we launched in September of last year solidifies our dedication to the full digitalization of our bureaucracy. This budget blueprint will facilitate the automation of our public financial management,
from planning and procurement to the monitoring and evaluation of how we spend public funds. We are now working on harmonizing our various budget management systems to eliminate redundancies and to achieve efficiency and accuracy in the management of our revenues and of our expenditures. On the other side of the equation, we enacted the historic new Government Procurement Act last year, bolstering our fight against corruption and red tape. Borrowing the words of the Budget Secretary, this is the biggest anti-corruption law in modern times. And how is that? This landmark law simplifies, improves, and modernizes the decades-old Philippine government procurement system. It enables open contracting, which requires the disclosure of data and documents at every stage of the procurement process. Representatives from civil society organizations will be invited to participate in that process, further strengthening their ability to monitor public fund expenditure and contract implementation. This new procurement law has already positioned the Philippines as a leading model of transparency in Asia and a pioneer in open governance in the world. Parallel to the reform of our procurement policy, we also leveraged on the latest technologies to further improve the Philippine Government Electronic Procurement System, or what we refer to as PhilJEPS. Government agencies can just add to cart supplies and pay the same online. Motor vehicles are now available in the system, and we are adding more and more supplies in the coming months. This means that government agencies can now procure goods in a more efficient, streamlined, and cost-effective manner from the comforts of their offices, whilst being completely transparent to anyone, any citizen and any member of government. I am certain that our dear foreign visitors and friends who traveled all the way from their home countries have many powerful stories to tell us as well. We look forward to hearing your experience, to learn from your best practices on fiscal transparency, digital governance, and climate resilience, among the other open government challenge areas. Beyond our variances in our approaches, our shared vision is clear-cut. We want every budget allocation, policy decision, and program implementation to involve public participation, all in pursuit to the empowerment and to the upliftment of our people. With this, I strongly call on all government agencies, local government units, and CSOs, as well as our international friends and partners, to let us continue to work hand in hand in this very important endeavor. Let us foster a deeper trust amongst each other that can only be earned through impactful dialogues, concrete action, and genuine support. So as we chart our course to a more open and dynamic Asia-Pacific, let us be reminded of the powerful role of collaboration, especially in addressing complex challenges of governance in this 21st century. May we see the grand opportunity we have today and use it to send a powerful message to the world that open governance is fundamental to prosperity, to stability, and to security in a rapidly transforming world. Join the conversation. Be advocates of accountability in your own communities. Be part of the global commitment to open governance. Let our initiatives honorably reflect the aspirations of our respective citizens. Thank you very much. And once again, welcome to the Philippines. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Makalipas lamang ang ilang paalala mula sa Presidential Communications Office at syempre ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa Philippine Development Plan ng 2023 to 2028, ang Ecozone Development ang isa sa inaasahang magpapasigla ng ekonomiya. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged in high-tech manufacturing, health and medical care,
and all emerging technologies. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Noong 2024, nalagpasan ng PEZA ang target investments nito na 200 billion pesos. Inaasahang mas marami pang foreign direct investments ang papasok sa pagkakalagda ng batas na Create More sa pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, yung fiscal incentives that we can offer to investors, nandyan na ho yan sa Create More. So pinag-aralan ho natin, tayo na ang may pinaka-generous na incentives package for investors. sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malayo na sa nakagisnang masikip at makipot na baklaran ang magandang plano ng Philippine Reclamation Authority sa barangay na ito. It is a livelihood project for the poor businessmen, yung mga maliliit na negosyante. Ayan po ang gusto ng Pangulo, makatulong sa maliliit at nagpupumiglas maghanap buhay po. Kinikilala ng ating gobyerno ang potensyal ng mas malaking industriya sa baklaran. Kaya naman para masigurong lahat makikinabang at walang maiiwan, nakipagtulungan ng PRA sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para mailatag ang proyektong magkaroon ng bagong baklaran market o BBM. Isa itong multi-level market na magkakaroon ng 2,000 stalls na magsisilbing Kadiwa Center. Initiative ito ni Pangulong Marcos. Ang mangyayari po, magbibigay kami ng hanap buhay sa vendor, gaganda ang kanilang estado ng pagbe-vending, mababawasan ang traffic sa Rojas Boulevard at sa Taft Avenue. Mawawala kasi ang mga vendor doon. So gagaan ang traffic, magkaka-livelihood center at bababa ang presyo ng bilihin at gulay dahil maglalagay kami ng kadiwa. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawing top investment destination ang Pilipinas, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nahigitan nito ang investments target ng ahensya na 200 billion pesos sa taong 2024. Tinatayang 70,000 direct employment ang idudulot nito at higit pa. Sa paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga, for every direct job created inside the economic zone creates 5 more. So, ang laki ho ng multiplier effects nito sa local, especially sa national economy natin. sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Lab for All ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneda Marcos ay nagbibigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa,
kundi ang tibay ng ating pangangatawan. Kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. Sa bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad ng Department of Interior and Local Government ang kalinisan o kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Pagsasagawa ito ng cleanup drive tungo sa malusog at malinis na kapaligiran. Simula 2024, higit 22,000 barangay na ang nagkasa ng cleanup drive. 55 million kilograms ng basura ang nakolekta. To uplift communities and ensure environmental sustainability for generations to come. Ang sama-samang pagkalinga sa ating kapaligiran, salamin ng bagong Pilipinas na nagkakaisa at nagtutulungan. Seryoso, patas at naaayon sa batas. Yan ang bloodless campaign ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra illegal na droga. Nakasentro sa anti-drug awareness at pagtugis sa malalaking drug personalities. Simula July 2022 hanggang November 2024, 41 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat. 143,000 ang naaresto. Our bloodless war on dangerous drugs adheres of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Binuo rin sa bagong Pilipinas ang Anti-Illegal Drug Campaign Roadmap 2024 hanggang 2028 na sisiguro sa epektibo pero makataong kampanya laban sa illegal na droga. Ang government-owned and controlled corporations ay itinuturing ng mga profit centers ng pamahalaan na tumutulong pondohan ang mga pampublikong proyekto. Kamakailan, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maayos na gagamitin ang cash dividends mula sa mga GOCCs. Since those dividends also come from the people, let me assure you that they will be carefully spent like the precious taxes that come from the sweat of their brow. Sa Clark Development Corporation, umabot sa 1.8 billion pesos ang halagang naibigay nila sa pamahalaan mula sa pangangasiwa sa Clark Freeport Zone noong 2023. Ayon naman kay Finance Assistant Secretary Eufrosino Bernabe Jr., ito'y malaking ambag upang maisakatuparan ang mga priority projects ng administrasyon. 1.8 billion can translate to around 720 classrooms. And to the extent that 1.8 billion is allocated mainly for roads, it could translate into 600 kilometers of roads. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pananim at ang mga baha na dulot ng malalakas na mga bagyo. Sunod-sunod na sakuna ang nanalasa sa ating mga buhay. Marami sa ating mga kababayan ang nawala ng matutuluyan at makukunan ng pagkain. Pero dahil sa bilis ng aksyon at responde ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpahatid ng agarang mga tulong upang punan at sustentuhan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Umabot sa halos 8 milyon na family food packs ang naipadala sa bawat sulok ng bansa para sa mga nasalanta nating mga kababayan. Napakalaking tulong ng mga family food packs na bigay ng ating pamahalaan. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simulan. Ang EcoZone Program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas,
laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Noong 3 Marso ng nakaraang taon, 30 miyembro ng Philippine Emergency Medical Assistance Team ang ipinadala sa Turkey. Nasa mahigit 1,000 biktima ng 7.8 magnitude na lindol ang kanilang natulungan. Idadagdag pa rito ang donasyon ng ating bansa na nasa 1.5 milyong halaga ng medical supply at gamot. Patunay na handa tayong sumaklolo sa anumang sakuna dahil bawat buhay mahalaga. Doon po kami nakatuon. Paano ka namin mapapabuti ang buhay ng higit na nakakaraming Pilipino? Yan po ang bagong direksyon ng reclamation. Tituladong lupa para sa mangingisda. Ito ang isa sa magagandang plano ng Philippine Reclamation Authority. Ang ating pong ahensya, ang ating pong opisina ay patuloy po na nagmo-monitor sa mga reclamation project. So sa ganon, makakakuha tayo o makukonfiscate natin o magiging forfeiture po ang magiging desisyon ng ating opisina at ito ay papangalan natin ang titulo sa Philippine Reclamation Authority o sa gobyerno at nang sa ganon ay ma-declare ito bilang isang non-alienable and disposable lands. Dahil mas pinaigting ng PRA ang pagbawi sa mga lupang pagmamayari ng bansa. Inaasahan na sa taong 2028 na sa 200,000 hanggang 300,000 pamilyang Pilipinong walang sariling lupa ang mabibiyayaan. Kabilang dito ang mga kababayan nating mangingisda. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Narating mo na ba ang heart-shaped Island Gem sa Pangasinan? Isa sa mga maipagmamalaking legacy projects ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang mga magandang pagbabago sa tinaguriang Giant Clam Capital of the Philippines, ang Silaki Island sa Bolinao, Pangasinan. Thanks to the legacy of the Sea Initiative of the Department of Tourism at ng ating Pangulo, 15 milyong piso ang inilaan ng pamahalaan para sa Silaki noong 2024. Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Ang Silaki ay meron ng eco-friendly infrastructures para sa mga turista, gaya ng mini experience center, hanging footbridge, floating docks, at welcome and departure pavilion. Doble sipag ang Marcos Jr. administration para mas lalo pang mabigyang pansin ang ganda ng Silaki Island para sa turismo, para sa bayan, at para sa bagong Pilipinas. Ang pangarap na magkaroon ng mas mahaba at malusog na buhay. Isang malaking hamon para sa mga limitadong access sa serbisyong medikal. Ngunit dahil sa buong pusong pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos, maisa sa katuparan na ang pangarap ng bawat Pilipino sa bawat sulok ng bansa, ang magkaroon ng malusog na kasalukuyan at kinabukasan. Ang Lab for All o libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat ay nakapagbigay na ng libreng serbisyong medikal sa mahigit 35 komunidad mula nang ito ay ilunsad noong Mayo 2023. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, hatidin ng Lab for All ang scholarships at iba pang suporta sa kabuhayan para sa mga Pilipino. Bawat buhay mahalaga. Sama-sama nating abutin ang mas malusog, mas malakas at mas maunlad na bukas sa tulong ng Lab for All. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Sa punto na ito ay bigandaan muna natin ating kilos gampaning pampanguluhan mula sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Naroon si Raquel Bayan, hinggil ito sa pagdalo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 123rd founding anniversary ng Bureau of Customs. Magandang hapon, Raquel. Yes, Chair. Magandang hapon. Hindi po sa Philippine International nagsimula itong programa ng BOC para sa kanilang celebration na ika-123 taon ay yung kanilang founding anniversary. Sakto 5/25 dumating dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinalubong yung ating Pangulo. Ang ilang mga opisyal mula sa Bureau of Customs, kabilang na rin
si Pasay City Mayor Imelda Caluslo Rubiano. Si Kuya Tito Melvin Muchet, official ng nagtatalumpati yung BOC kung saan nilalatag nila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung ilan sa mga achievement na nagamit ng BOC sa mga naglipas na taon. Kapila nga dyan yung kanina binabanggit ko, yung 931 billion pesos na revenue collection na naabot ng BOC para sa taong 2024. Ayon sa BOC, ito na yung pinakamataas na revenue collection na nagawa ng kanilang tanggapan mula sa loob ng 123 year. Antabayanan pa natin siya yung ilang pang achievement na ilalatag sa atin ng BOC ngayong hapon para sa pagpapabuti ito sa pagbabantay ng BOC doon sa ating mga bird borders para iwas smuggling at masiguro rin na yung mga papasok na produkto dito sa bansa ay dumaan sa tamang inspeksyon at yung kalidad na nasuri o na-check ng ating mga opisyal. Magbabalik tayo maya-maya naman kapag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na yung magtatalumpati. Ito muna yung pinagkahuling mula sa PICC para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Antabayan na natin ang pagbabalik ni Raquel Bayan mula sa PICC para sa 23rd founding anniversary ng Bureau of Customs para sa ating Kilos Gampaning Pampanguluhan. Meron na po tayong 34 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Balikan natin ang usapang budget natin. Ang ikalawang araw ng regional meeting ay nagtampok ng high-level plenary roundtable discussions, workshops at press conference at networking opportunities na nagbibigay pagkakataon sa gobyerno at civil society na magkaroon ng kolaborasyon at magbahagi po ng kani-kanilang mga best practices. Pinasalamatan naman ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman at winelcome ang mga government reformers, civil society leaders at policymakers na dumalo sa 2025 OGP Asia and the Pacific Regional Meeting. Kinilala rin ng Budget Chief at PHOGP Chair si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagsulong nito sa institutionalisasyon ng Open Government Partnership sa Pilipinas at winelcome din ang bagong OGP Chief Executive Officer na si Mr. Aidan Eyacuze sa kanyang unang regional meeting. Panoorin po natin ang kabuang mensahe ni Sec. Mina sa opening plenary ng 2025 OGP Asia and the Pacific Regional Meeting. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., the driving force behind the institutionalization of open government partnership in the Philippines. Archbishop Charles John Brown and members of the Diplomatic Corps, Supreme Court Chief Justice Alexander Desmundo, the Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez, fellow ministers from around the world, and colleagues in the Philippine government, champions of open government in civil society, and distinguished guests, again, from around the world. Magandang umaga, good morning, mabuhay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the 2025 OGP Asia and the Pacific Regional Meeting. We are so honored to have you all at this gathering of visionaries, reformers, and change makers who believe in and fight for a world where transparency is a norm, accountability is a commitment, and citizen participation is a right, not a privilege. I started my term as part of the OGP Steering Committee representing the Philippines just last October. So I can't believe that we are now hosting this monumental event in just little over 3 months since joining the SteerCom. But we are grateful and excited because seeing all of you here, I know we are off to a good start in making the message of open government reverberate not just in the country but across the Asia-Pacific region and beyond. We are also very privileged today to welcome our new OGP Chief Executive Officer, Mr. Aidan Eyacuze. This is historical because it is very first regional meeting. Thank you, sir. This marks the beginning of a new era in open government. Aidan,
we have our work cut out for us, but we stand ready to push the open government agenda alongside with you, especially here in the Asia Pacific. Speaking of which, we have a lot of aspired for in terms of the Open Government Challenge. In the Philippines, we are proud to share that based on the latest Open Budget Survey, the Philippines ranked #1 in Asia in fiscal transparency. We have also enacted the new Government Procurement Act, which has been hailed as the biggest anti-corruption measure in the country's recent history, as it introduces open contracting, disclosure of beneficial ownership information, and public participation at all levels of procurement process in sync with open government values. I am particularly impressed by our very own procurement service for taking our anti-corruption efforts a step further through their submission of an ambitious commitment and Open Gov Challenge. I likewise commend the local governments of Baguio and Lorena for also taking on the challenge. Sana po dumami pa po kayo. At the same time, we are eager to listen and learn from OGP journey of Georgia, Armenia, Australia, Indonesia, Mongolia, and Papua New Guinea, who all develop platforms for citizens to better understand the government budgets and processes, and report concerns about public services, among other achievements, toward transparency and accountability. In terms of regional commitments, we look forward to the Republic of Korea opening and expanding administrative appeals, Sri Lanka and Kyrgyz Republic strengthening their right to information frameworks, and New Zealand implementing its algorithm charter. Finally, we proudly welcome our two newest members, Maldives and Timor-Leste. Thank you for joining the partnership and recognizing the OGP values as a cornerstone of democracy. On a side note, may I just share that in the spirit of inclusivity and sustainability, for your welcome kits, we tap persons deprived of liberty in Quezon City, a local government unit that just last year became a member of the OGP local program, as well as our artisans in the province of Bulacan to repurpose some 2,800 square feet of used tarpaulins into tote bags that you have right now. Inside those tote bags is the Auro Chocolate, our internationally acclaimed chocolate brand, which works directly with our local farmers. We also extend our best effort to make this event paperless. Please explore our mobile application to learn more and connect with fellow open government champions. I hope you are all as excited as we are to join the conversation, raise ambitions for our peoples, and strengthen collaboration. In Tagalog, please bear with me, our native tongue, the word open translates to bukas. And tomorrow or future translates to bukas. So remember, let us be bukas to a bright bukas. Let us all open for a bright future for all. Now, may I present a short video on the Philippine Open Government Partnership journey in the Philippines. We hit the ground running as a founding member in 2011, and as you will see, we have been working tirelessly to inculcate open government values in our country. As Sanjay Pradhan said, open government is in the Philippines' DNA. We hope that our journey of OGP story will inspire others to take the same path, or better yet, improve on what we have already achieved. Once again, welcome to the Philippines, dear partners, for prosperity. Mabuhay, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasabay po ng pagdaraos ng kauna-unahang Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting sa bansa, ay lumikha na ang Department of Budget and Management sa pangunguna po yan syempre ni Secretary Mina E. Pangandaman ng isang magazine na naglalaman po ng kwento at mga napagtagumpayan ng bansa sa pagsusulong po ng bukas na pamamahala. Nagbahagi rin ng mensahe si Pangulong Bongbong Marcos kung saan nagpahayag ito ng kanyang buong pagsuporta. Nagpasalamat ang DBM sa The Manila Bulletin para sa kanilang di matawarang suporta sa paglilikha ng OGP Magazine. Nagsimula noong 5 ng Pebrero at nagtatapos po ngayong araw, February 7, ang OGP Asia and the Pacific Regional Meeting na ginanap dito sa Grand Hyatt Hotel sa Bonifacio, Global City. At yan po ang kabuuan ng ating budget news. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Nawa po ay may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman sa itinampok namin dito sa aming programa. Muli, sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM. Muli ako po si Eric Vocal ng Department of Budget and Management at maging updated po sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na po ang Balitang Pambansa. Hatid po yan ng Presidential Communications Office o PCO. See you next week dito lamang po sa Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Walang sawang pinaglalaban ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasakatuparan ng mga negosyong magbibigay ng trabaho at mas maliwanag na kinabukasan sa mas maraming Pilipino. Kailangan magkaroon ng economic activity para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Ang mga negosyong tulad ng Sanyo Denki ay patuloy nagbibigay pag-asa sa manggagawang Pilipino. Sanyo Denki is another big Japanese company in Subic. Sa pangangalaga na ng ating Pangulo, they are bringing in additional investment of 1.4 billion peso worth of investment. Magkakaroon ho tayo ng opportunity again to increase the number of workers not only from this area but in the surrounding community at ito po ay para sa lahat. Ang kanilang sipag at kasanayan sa kani-kaniyang larangan ang magiging pundasyon ng pagbabago tungo sa isang matibay na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ngayon, ay umabot na ng mahigit 2,000 medical students ang nakatanggap ng scholarship sa CHED. And I think 300 of them are graduating this year. So we have increased the number of scholars every year. And we increased the budget also. And we're happy that next year, the budget for our medical scholarship will now reach 1 billion pesos. Dumami rin ang public universities na nagdagdag ng kurso ng medisina. One major achievement under this administration is we increased the number of medical schools in public universities from 8 when the Dr. Parasabayan law was passed to now 24, including 14 under the Marcos administration. 14 new medical schools in public universities were opened. Makakaasa po sila sa bagong Pilipinas po. Isang Pilipinas kung saan lahat po ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon, umasenso po. Dati po, build tayo. Ngayon ho, build better more. Ang pagsusumikap ng bawat isa, hangad nating magbunga. Kaya layunin ng Philippine Reclamation Authority ang pagsugpo sa kahirapan. We will not only build, we will build better. Not only in terms of infrastructure, not only will it be cheaper, but with the end in view of helping the poor. The Filipino people will feel it way before the President's term ends. Sa tulong ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, isusulong ng PRA ang paglaan sa halos 600,000 hanap buhay para sa proyektong Bagong Buhay para sa Mahihirap. Lahat po gagawin namin under PRA para ikasatuparan po ang gusto po ng Pangulo na makapagbigay sa higit na ating nakakahirap ng pagkakataon po para umunlad ang kanilang buhay. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa gitna ng mga pandaigdigang hamon,
tumitindig ang Pilipinas bilang simbolo ng malasakit. Kinikilala ang Philippine Emergency Medical Assistance Teams o PEMAT sa kahusayan at kahandaan sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang PEMAT ay laging handang maglingkod dahil bawat buhay ay mahalaga. Career sa pagpapaganda, meron na yan sa TESDA. Sa pamamagitan ng kanilang partnership sa mga technical vocational institution, may libreng training para sa mga esthetician. At pagkatapos ng training na ito, may certification ka na magagamit mo sa Pilipinas man o sa abroad. Ayon kay TESDA NCR Regional Director Joven Ferrer, yan daw ang isa sa mga mandato ng Pangulo, maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Dahil yun ang gusto ng mahal na Pangulo. Dapat livable employment. Hindi lang basta nagka-employ tapos. And one thing more is, nung binigyan kami siyempre ng budget, in-increase na ang budget, na-increase yung reach out namin in terms of number of scholarship, number of our beneficiaries, lumaki. Hinog na sa paggalaw ang West Valley Fault na bumabaybay sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Sa gitna ng pinangangambahang The Big One, binuo ng DOST at PHIVOLCS ang Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDAS na tutukoy sa posibleng pinsala ng lindol gaya ng landslide, tsunami at bilang ng mga masasawi. Sa REDAS, ang DOST, PHIVOLCS handang tumugon. Umabot sa 3 trilyong piso ang halagang nakolekta ng BIR noong 2024, ang pinakamataas sa loob ng 2 dekada. Ito ang pagmamalaking ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2025 BIR National Tax Campaign Kickoff. Ang buwis ng ating inihulog noong nakaraang taon ay katumbas ng lagpas na 1 milyong bagong paaralan, 190,000 kilometro ng kalsada, o di naman ay ang 167,000 rural health facility. Dagdag ng Pangulo, dapat ipagmalaki ng lahat ng kanilang ambag na naibibigay sa bansa sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. Sa ating mga kababayan, sa bawat buwis ng ating tapat na binabayaran, tayo ay hindi lamang nag-aambag sa kaban ng bayan, tayo rin ay nagtatayo ng isang maunlad na Pilipinas. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes.
Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plan.